ngayon ito yung nangyari sa bansang Israel. At para talakayin ay makasama natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Magandang araw din po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumating po, mga kapatid. Ayan, at bago muna natin simulan ay iaalay po natin ang ating dasal sa pagkakataong ito sa biktima po, sa mga biktima ng Hamas diyan po sa bansang Israel. At magdasal na tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, simulan na natin, Brother Gabriel, ang ating episode ngayon. O, di ba? Alam natin, may nangyari pala nung nakaraang linggo dyan sa Israel, Brother Gabriel. At yan po ang ating pag-uusapan sa ating episode. At hindi naman nakapagtataka yan, ano? Ano po ba ang nangyari? Kasi, sige, ready na ba yung ating news item dyan, Brother Gabriel? Ipakita na natin sa screen, ano? Magbasa tayo ng isang news item sa iyong nakalap. Okay, sige. Ipakita na natin. Opo. Ayan, Kaburnok, ano? So, madaming news item talaga dito. So, as of now, patungkol na sa Gaza yung nung gera. And then, isa sa mga problema is Gaza Hospital are running out of fuel. Palestinian Red Crescent says, ayan, yung Red Cross nila, no? Ayan, sabi dito, hospitals in Gaza are under constant bombardment and facing imminent shutdown due to lack of fuel, Palestinian humanitarian official said Sunday. Ayan, ito po ay galing sa CNN, by the way. Speaking to CNN's Eric Bermet from Ramallah, Ramallah in West Bank, Palestinian Red Crescent Director General Marwan Gilani said food, water, medicine, and fuel are in critically short supply. Vast destruction throughout Gaza is immense. We never seen something like this, Gilani said. He said hospital in the coastal enclave have only enough fuel for Monday and perhaps the day after. They cannot operate without fuel, he said. Gilani called for a ceasefire to allow humanitarian aid into Gaza from the Rafah crossing. He said Israel and Egypt were ready to facilitate aid delivery contingent upon a cessation of hostilities. Ayan po. Ayan, oh. Some context, Rafah crossing between Gaza and Egypt, the only remaining outlet for aid, has been closed for much of the past week, with tons of vital humanitarian supplies for people in Gaza piling up on the Egyptian side of the border. U.S. Secretary of State Antony Blinken said Sunday that Rafah will be open after meeting with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. Ayan po. Ayan, so yan po ang update sa kasalukuyan, kapatid na Gabriel, tungkol po sa nangyayari dyan sa Israel at sa mga taga-Hamas. Ano? At tandaan natin, dito sa ating programa, napapansin natin na yung mga Palestines po, kapatid na Gabriel, ay hindi po yung Hamas. Ano? Yung Hamas, yan po yung party na nag-govern dyan, nag-rule dyan sa
Palestine. Ang kaso nga lang parang yung iba kasi parang, ina-associate yung, Palestine sa Hamas, hindi po mga Hamas. kapatid ano. Yung mga Palestinian ay mga inosenteng tao po yun, 'di ba gano'n? Nadamay lang, opo, naipit Nadamay lang kumbaga, sila, mm. oo, tahimik lang sila. At, yung mga nangyayari diyan kagaya ng sa Ukraine at Russia at itong nangyayari ngayon sa Israel at sa Gaza ay hudyat na talaga 'yan na malapit ng dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Agree ka ba dun, kapatid na Gabriel? Ay yes po, matagal nang sinabi ng ating Panginoon 'yan. Oo, katunayan basahin natin ang Mateo 24:6-8, kapatid na Gabriel, pakibasa ang, nasabing, talatang 'yan. Ipakita natin sa screen ano, at heto po 'yun. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Ayan sa 8. 8. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ayan, klarong-klaro ng ating nabasa ano. O talagang nangyayari na 'yan sa panahon natin ngayon. Ayan, 'di ba? Ngayon, kapatid na Gabriel, ano ba ang punot dulo ng mga nangyayaring ito, kapatid na Gabriel? Para sa Hmm. information ng ating mga kababayan at mga kapatid, eto panoorin natin itong news item ng TV5 ano, News 5. Eto panoorin natin ito. Maraming mga gera ay nagmumula sa away sa lupa, kahit pa mukha itong away ng relihiyon. Halimbawa, ang pinakahuling sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay may hugot pa sa kung sino ang may karapatang manirahan sa lupang dating tinawag na Palestine, na dati naman ay tinawag na Kingdoms of Israel at Judea, na dati rin ay tinawag na Canaan. Bakit naging ganoon ka-komplikado? Yan kasi parati ang komplikasyon ng kasaysayan. Sino ba talaga ang may karapatan sa lupa? Yun bang unang nanirahan o yung huling nanirahan? Yun bang unang nagpatayo ng bahay o yung nanalo sa pinakahuling giyera? Sa paniniwala ng mga Israeli, ito po ang promised land at sila ang chosen people. Bago matapos o magtapos ang 19th century, lumaganap ang tinatawag na Zionism o yung paniniwala na kailangang makabalik ang chosen people sa promised land. Sa nakaraang 35 siglo kasi, ilang beses sinakop at binuwag ang kaharian ng Israel at Judea, una nung Babylonian Kingdom noong 500 BC at nung Roman Empire noong 70 BC. Pero kahit ang lupang ito, sinakop lamang din ng mga Israelites mula sa mga Canaanites, Hittites at Amorites, ang mga dating nakatira sa tinaguriang Land of Milk and Honey. Katunayan, kung babasahin ang Old Testament, tila malupit ang tagubilin ni Yahweh sa mga Israelites para sakupin ang mga nakatira sa mga lupang ito. Lahat daw ng kalalakihan sa mga kalapit na syudad na lalaban sa kanila ay patayin. Ang mga bata at kababaihan itratong plunder. Sa mga syudad naman na ipamamana daw sa mga Israelites, lalong mas mahigpit ang tagubilin. Sa librong Deuteronomy, do not leave alive anything that breeds. Ang depensa naman ng iba, hyperbole or exaggeration lamang ang mga katagang ito sa Biblia. Ano pa man, ang lahat po ng ito ay ancient history na, pero parang komplikado rin kahit ang contemporary history. Sa matagal na panahon, inasam ng mga Hudyo na nagkalat na sa buong mundo na makabalik sa tinuguran nilang kanilang homeland. Yun lamang sa Palestine, nagbago na po ang mundo. Taong 1900, halos lahat ng nakatira sa Palestine ay mga Muslim na. Pangalawa lamang ang mga Kristiyano at pangatlo lamang ang mga Hudyo. Matapos matalo ang Ottoman Empire noong World War I, napunta sa Britanya ang Palestine. At ang rekomendasyon ng Britanya na nakapaloob sa Balfour Declaration ay bigyan ng sariling homeland ang mga Hudyo sa Palestine. Inalman ito ng mga Palestinong nakatira doon. Lalong uminit ang sitwasyon sa pagdagsa ng mga Jewish immigrants lalo na matapos ang World War II. Taong 1947, pinasa ng United Nations ang Resolution 181 na nagbibiyak sa Palestine sa
tig-isang Jewish at Arab states. Magmula noon, sunod-sunod na po ang mga digmaan sa pagitan ng Israel at ang mga karatig bansang Arabo. Parating panalo ang Israel at lumaki ng lumaki ang kanyang teritoryo. Yun lamang, patuloy pa rin itong lumalaki hanggang ngayon. Taong 1950, pinasa ng Israel ang Law of Return na nagsasabing ang sinumang may Jewish heritage ay pwedeng maging Israeli. Ang populasyon ng Israel nagsimula sa 800,000 noong 1948. Lumobo na po yan ngayon sa 9.3 million. Taon-taon, libo-libong migrants ang tinatanggap ng Israel. Nitong 2022 lamang, umabot po yan sa 74,000 migrants. At para may kalalagyan yan, nag-expand ng settlements ang Israel sa mga Palestinian territories gaya po ng West Bank. Dinidemolish ang mga bahay ng mga Palestino para makatayo ng panibagong mga settlements. Ang UN nga, binalaan na ang Israel na itigil ang expansion na ito dahil labag daw ito sa international law. Isa pa pong hinanakit ng mga Palestinians ang Israeli at Egyptian blockade na 16 na taon nang nagpapahirap sa Gaza Strip kung saan nakatira ang 2.3 million na Palestinians. Pero meron pang isang pwedeng sumabit dahil po sa digmaang ito. Sa nakaraang mga buwan, puspusan sana ang negosasyon sa pagitan ng Israel at ng Saudi Arabia para man-normalize ang relasyon ng dalawang dating magkalabang bansa. Sa nakaraang mga dekada, unti-unti na pong natatanggap ng ilang Arab nations ang Israel. Meron na itong peace agreement sa Egypt at sa Jordan. Kung sumunod ang Saudi Arabia, malaki ang implikasyon nito sa kapayapaan sa gitnang silangan. Pero sa pagsiklab ng panibagong digmaan, baka maglinyahan muli ang mga Arab states at hindi pa malinaw kung sino ang papanig sa dating kaaway o sa matagal nang sinusuportahan. Ayan, so yan po ang balita kung paano po talaga nagsimula yung giyera na diyan diyan sa Israel at naalala natin ito palang sinasabi na tinuturing ng iba na terorista daw itong Hamas. Yung Hamas daw, yung acronym Harakat al-Mukawama al-Islamiyah or Islamic Resistance Movement. Ayun. So yun daw yun ayon sa mga nababasa natin, mga terrorist group daw. Pero kung titingnan mo naman yung kanilang sentimiento, pinaglalaban din nila yung kanilang lupa, Brother Gabriel. 'Di ba ganun Opo. yun? Mm, So, mm. tingnan natin at sana ay maayos na yung sigalot na yan kahit na marami na po ang mga nangyari, marami nang nagiba, nawalan ng buhay at naku, grabe talaga, Brother Gabriel. Ngayon puntahan naman natin ang ating susunod na talakayin. Meron tayong kasing mga nababasa online tungkol nga dito sa nasa Biblia daw, Brother Gabriel, ang Hamas. Alam mo ba 'yon? Ano? Nasa Biblia? Yan, 'di ba? So yan naman po ang ating susunod na tatalakayin kasi marami daw nagsasabi, lalong-lalo na yung mga nag-aabang sa katapusan ng mundo na yung mga Adventist palagi nila ito ngayong sinasabi. Ngayon, Brother Gabriel, tignan natin ano po ba itong Hamas sa Biblia daw? Sige, magbasa tayo ng ilang mga Bible verses. Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Obadias 1:10 sa muna sa Tagalog. Okay, ito po ang nakasulat po. Dahil sa karahasan na ginawa sa iyong kapatid na Jacob, ay kahihiyan ang tatakip sa iyo, at ikaw ay mahihiwalay magpakailanman. Ayan, may binabanggit na salitang karahasan diyan, kapatid na Gabriel. Ngayon, tignan natin sa Ebreo. Ano mo ba itong karahasan na tinutukoy sa Obadias 1:10? I-flash natin sa screen. Ayan ang sinasabi, for violence, may Hamas. Ayun, may Hamas daw, Brother Gabriel. Kaya nagsasabi ang iba, yan daw ang katuparan ayon sa ibang mga nag-aaral daw ng Biblia. O, di ba? Ganun talaga. Basta yung iba naman, alam mo, kung kagaya nung nasa Biblia daw si Felix Manalo, ang ending, yung gagamitin, yung salitang Felix at yung Manalo, ipagdudugtong nila. Ay, naku, kalokohan, kapatid, pero may mabasang Hamas. Pero may mabasang Hamas sa Biblia daw. At yung Hamas na yan ay violence. Ayun. Kaya totoo nga talaga, Brother Gabriel, na mayroong violence na mangyayari dahil sa Hamas na yan, di ba? Yan ang kanilang sinasabi.
O isa I pang see. talata. Isa pang talata, Brother Gabriel, basahin natin ang Joel 3:19. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ito po sa Tagalog po muna, sa 3:19 ng Joel. Ang Ehipto ay masisira at ang Edom ay magiging ilang na sira dahil sa karahasang ginawa sa mga anak ni Huda, sapagkat sila'y nagbubo ng walang salang dugo sa kanilang lupain. Ayan, ngayon meron na namang salitang karahasan diyan, Brother Gabriel. O tignan naman Hmm. natin ulit 'yan sa Hebrew interlinear text ng Joel 3:19. Yung Joel 3:19. I-flash natin 'yan sa screen. At ang nakalagay, anong nakalagay? Ayan may May Hamas. Ayun because of violence, may Hamas. Ayun. O, di ba? O, reaction mo muna dito sa ating ipinakita, kapatid na Gabriel. Naku po, pagka ganyan, iba kagad ang kutob ko, Kaburnok eh. Malakas ang kutob ko, medyo may pumapasok na self-interpretation. Nakakatakot yan, Kaburnok. Mahirap yung mag-conclude ng ganyan. Ayan, o, di ba? O, eto pa, Brother Gabriel, dagdagan pa nga natin yan. Basahin natin ang Henesis, Kapitulo 6, versikulo 11, kapatid na Gabriel. Ito po, Henesis 6 at 11. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ayan, tingnan naman natin yan sa Hebrew. Yung karahasan daw dyan, ano ba yung Hebrew word na tinumbasan nitong salitang karahasan? Silipin nga natin yan, kapatid na Gabriel, ha? Okay po. Okay, eto po. Ayan. So sabi naman po dito, Ayan, ayan sa o, baba. Ayan, Ayan, Hamas talaga, Brother Gabriel, Hamas naman. Hamas. Ito talagang Hamas Violence. talaga. Ayun. So, kaya sabi nila, mababasa talaga sa Biblia yung Hamas at yan daw ay karahasan. Yan ang dadalhin ng Hamas, sabi nung iba, Brother Gabriel, di ba? Grabe namang conclusion yan, Kaburno. Nasa Hebrew daw yan nasa Hebreo daw, di ba? So, yan po ang sinasabi ng iba. Reaction mo dito, kapatid na Gabriel? Ako, Kaburno correct me if I'm wrong, pero for me as a Catholic, lalo na kung halimbawa ang nagko-conclude ng ganyan isang Katoliko, dini-discourage ko po na wag tayong ganyan. No, wag nating gamitin yung Bible para para sa mga ganyang bagay at mag-conclude ng ganong kabilis without a proper proof. Ganyan kasi hindi ugali ng Katoliko na magbigay ng ganyang uri ng conclusion, Kaburno. Kahit na sabihin natin, pagpalagay na natin, halimbawa talaga, masama yung Hamas, unfair pa rin naman na sa ating mga Katoliko, gagamit tayo ng Biblia para sabihin na, masama yung Hamas na yan, tignan mo mababasa sa Biblia ng Hebreo, Hamas. Iba naman yung konteksto nun, Kaburnok, violence lang naman yun. Violence sa specific na kwento sa Biblia. Hindi para gamitin yung word na violence na, Hamas yan kasi dito sa Bible, Hamas. Mali po, parang may, self-interpretation at hindi ganyan ang magisteryo. Ayun. So, correct yan, kapatid na Gabriel. Ayan, So, warning po sa mga manonood na, eto, nababasa ko yan sa internet kasi baka susuportahan nyo yung mga ganyang ideolohiya. Nako, mali. Oo, di ba? Yan, So, pero, Brother Gabriel, sige, tanggapin muna natin na yung Hamas, yung Hebrew, violence. Kasi yun naman talaga nakalagay dyan, Pero hindi yan, walang kinalaman dyan, yung pangalan ng Hamas na lumalaban sa Israel. Fallacy nga yan, Brother Gabriel, kung tutusin, Fallacy of equivocation. Ayun, di ba? Oo. So, iba yung Hamas na lumaban sa Israel, iba din yung Hamas na tinutukoy sa Biblia. Ayun, oo. Nagkataon lang, Brother Gabriel, parehas na Hamas yung ginamit na salita. Ayun. Tama po. Amen. Di ba? So, ngayon naman, Brother Gabriel, matagal na pala itong alitan ng Israel at ng mga Palestinian, Brother Gabriel. Eto, paano ba nabuo ang Hamas? Panoorin natin ang isang maikling video na ito. To this,
And it didn't happen overnight. Up until the early 1900s, Palestine was part of the Ottoman Empire, a religiously diverse land where Muslims, Christians, and Jews lived alongside each other. Then, things begin to change, with the start of the Zionist movement in Europe calling for the establishment of an independent Jewish state, ideally in Palestine. The first wave of European Jews start to immigrate. By the Ayan, so dito magpapakita po sa inyo na yung meron kasing ideology, yung tinatawag na Zionist movement, Brother Gabriel. Ayan, so yung mga Hudyo, kusa silang pumunta doon sa area ng kung saan ino-occupy ngayon ng Israel, pumunta sila diyan at gumawa ng mga settlement camps. Ayan, at meron nga diyang may pagkakaroon ng tinatawag nating Palestinian at saka Israel na side. Sige, ituloy muna natin the end of World War I, the Ottoman Empire collapses and Palestine is under British rule. It's 1917. Britain declares its support for a Jewish homeland in Palestine. The number of Jewish settlers grow, fueling tensions between the Arabs and the Jews. The violence between the two sides caused Britain to bow out and let the UN take over. The UN approves of a plan to split Palestine into two states, Jewish Israel, Arab Palestine. Ayan, so nagkaroon pala ng pagkakataon na yan ay inoccupy ng UN at nagkaroon nga ng isang agreement na magkakaroon dapat ng isang Arab state at ng isang Jewish state. Ayan, nakikita nyo sa screen. O, tuloy natin. The city of Jerusalem, which is sacred to Muslims, Christians, and Jews, is now a UN-controlled international zone. Jews accept the UN partition plan and declare independence as the State of Israel. But neighboring Arab countries object to the land takeover. This marks the beginning of the First Arab-Israeli War. Ayan, at dahil dyan, Brother Gabriel, yung noong nagkaroon nga ng bansang Israel na, noong 1940s, sumiklab ang gera dyan, kapatid na Gabriel. Ayan, nakikita nyo, yung mga surrounding niya ng mga Arab state, nagkaroon dyan ng gera sa Israel. Ang ending, panalo ang Israel. At yung Israel tinawag na pinakamagandang military group sa buong mundo. Di ba, Brother Gabriel? Ganun yun. Sige, tuloy na natin. Israel is victorious and makes a grab for the land intended for the Palestinian state under the UN. The land gets divided into three parts. Jordan occupies the West Bank and East Jerusalem, Egypt occupies Gaza, and the state of Israel takes 78% of historic Palestine, including West Jerusalem. Ayan, so dito, Brother Gabriel, may tatlong areas. Yung West Bank, kasi yung West Bank ngayon, as of today, PLO, yung PLO ngayon yung namumuno dyan. Yung Gaza, na yung namumuno ngayon ay Hamas, na tinatawag ngayong isang terrorist organization, at yung Israel, yung bansang Israel. Ngayon, ituloy natin ang kasaysayan. 700,000 Palestinians become refugees as a result, and the day is remembered as Al-Nakba, the catastrophe. It's 1967. The Six-Day War breaks out between Israel and neighboring Arab countries, and by the end of it, the map looks something like this. Palestine is now fully occupied by Israel. Despite the absence of a formal peace treaty, things start simmering down. Then Israelis start settling into Gaza and the West Bank, resulting in an Israeli-Palestinian struggle that gives rise to the PLO, the Palestinian Liberation Organization. Their main goal? To liberate Palestine from Israel by any means necessary. Fighting goes on for years. The PLO eventually accepts dividing the land between Palestine and Israel, but the conflict doesn't end there. More settlers make their way into Israeli-occupied Palestinian territories. The international community considers this illegal. The frustration of the Palestinians leads to an intifada. As a result, Hamas is born, a political movement determined to fight against Israeli occupation of the West Bank and the Gaza Strip. The United States, Israel, and the PLO signed the Oslo Agreement to split the West Bank into three sections. Area A, under full Palestinian control. Area B, under joint Palestinian-Israeli control. And Area C, under full Israeli control. But the solution creates a problem. Area C contains the majority of West Bank's agricultural land, water, and minerals. Palestinians have limited access to these. Further peace talks prove unsuccessful. Palestinians lose hope, resulting in the Second Intifada, and Israel begins building walls and setting checkpoints to control Palestinian movement.
It's 2005. Israel withdraws from Gaza but continues settlements in the West Bank. Hamas gains power in Gaza and splits from the Palestinian Authority, seeing it as being too secular. The West Bank and Gaza are now under separate leadership. Israel imposes a blockade restricting any form of movement by land, air, or sea. It's 2017, and this is the current situation of Palestine. There are solutions on the table, but will we see them implemented in our lifetime? Ayan. So yan po talaga ang nangyayari ngayon diyan sa Israel, Brother Gabriel. So panalangin natin, kapatid na Gabriel, na sana maging maayos po ang lagay ng ating mga kapatid na mga Katoliko diyan sa bansang Israel, kapatid na Gabriel, di ba? Amen. Ayan, sige. So yan po ang ating episode ngayon. Baka sasabihin nyo, nasa Biblia yung Hamas, ha? Okay, Ay, naku, lang please. tayo, ha? Okay, sige. So, ano mo bang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode,